Nagsagawa ng special payout ang LTFRB para sa mga taxi driver na bigong makakuha ng 5,000 pisong fuel subsidy. Pero ang ilan sa kanila wala pa rin nakuha dahil wala sa listahan. Live mula sa EDSA, Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong naging problema sa payout? Alam mo kanina, Jiggy, nagkaroon nga ng special payout para sa mga taxi drivers ang LTFRB at ang Department of Transportation. Kasi nauna nang nagpamigay ng fuel subsidy ang DOTR para doon sa iba't ibang mga modes of transportation gamit ang e-wallet. Yun nga lang, ang naging problema kasi dito, matagal yung pag-verify ng accounts ng mga e-wallet companies. At sabi rin ng DOTR, kadalasan na nangyayari, itong mga driver ay nakikigamit ng e-wallet account ng asawa, ng anak o ng kaibigan. At yan ay hindi pinapayagan ng DOTR. So para mawala na itong mga delays na ito, nag-decide na nga ang DOTR na gumawa na lang ng special payout katulad ng ngayon at cash nang ibinigay itong mga fuel subsidies ito. 5,000 pesos ang nakuha ng bawat tsuper kanina na nasa master list. At bukod dito, isa pang problema, Jiggy, ay yung kawalan o magkakaroon ng magulong listahan na nagmula sa mga operators katulad ng naranasan ng DSWD doon sa mga TNVS. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Acting Transportation Secretary Banoy Lopez. Ang daming lumabas na mga issues magdating sa mga sinasabi natin mga tempo. So kailan muna ayusin namin with the TNCs providers. Sa mga susunod na araw, ipupulong ko rin yung in-drive naman at saka yung mga ibang TNC natin. It should start with them kasi yung master list na sa kanila . Jiggy, marami ring pumila na mga taxi drivers na nandun sa master list pero hindi pa rin sila nakakuha ng fuel subsidy dahil nagkaroon naman ng problema doon sa kanilang mga prangkisa. Ang iba naman, wala talaga sa master list pero nagbaka sakali lang na makakuha sila ng subsidy. Jiggy. Gerard, anong nakikitang solusyon ng LTFRB doon sa mga wala sa master list o may problema sa papeles? Kaya na, Jiggy, ang naging procedure dyan sa LTFRB. So yung mga nasa master list ay pinapunta doon sa central office ng LTFRB at yung mga wala sa master list ay pinapunta doon sa katabing opisina, yung Land Transportation Office. So as long as kumpleto yung kanilang mga documents, katulad ng photocopy ng kanilang professional driver's license, photocopy ng ID ng kanilang operator, certification mula sa kanilang operator at photocopy ng prangkisa, ay pwede silang makakuha nitong fuel subsidy, Jiggy. At may maasahan ba tayong rollback sa presyo ng petrolyo? Jiggy, ayon sa mga source natin sa industriya, 8 to 10 pesos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel at posible namang walang paggalaw o baka magkaroon ng pisong price hike sa gasolina. Ito ay base doon sa first 4 days ng trading. So that's from Monday to Thursday kahapon. Meron pa tayo isang araw ng trading ngayong araw na ito. So malalaman natin ngayong weekend o sa Lunes kung ano talaga magiging galaw ng ating pump prices. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA, Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.